Magandang gabi po, muntik nang mahulog ang isang pampaserong bus sa flyover sa Ortigas. Hindi bababa sa 7 ang sugatan. Grabe rin ang traffic na dinulot ng nangyaring aksidente na yan. Kaya sa mga nagmamaneho, doble ingat lalo na't maulan pa rin at matula sa mga kalsada. Mula sa Ortigas, nakatutok live si Jiggy Manikad. Jiggy, kamusta dyan? Ay, sa ngayon ay maayos ang daloy ng trapiko dito, pero kanina mabuti na lamang at kumalso sa mismong railing ng EDSA Ortigas Flyover southbound itong bus na ito at humarang pa sa poste ng MRT dahilan upang hindi na tuluyang bumagsak pa. Ganitong kinahinatnan ng Don Mariano bus na ito matapos maaksidente sa southbound lane ng EDSA Ortigas Flyover kaninang hapon. Ang bus nagmistulang siso at kamuntikan ng mahulog sa tulay, kundi pa sumabit sa railing at kumalso dito. Kung mas mabigat-bigat pa ang uso nito, marahil tuluyan na itong nahulog. Naganap ang aksidente mag-aalas 3 ng hapon habang tumatakbo sa southbound lane ng EDSA papuntang Baclaran ng bus. Ayon sa driver na si Florencio Beron, nasa center lane siya sa ibabaw ng EDSA Ortigas Flyover nang biglang mula sa kanan, isang kotse daw ang nag-cut sa kanya dahilan daw para kabigin ang manibela pakaliwa. Pero bahagya raw dumulas at pumalo ang likurang bahagi ng bus. At dahil may tatama ang motor, kinabig daw ng driver ang manibela pakanan uli. Itong dahilan kung bakit tuluyang dumulas ang likuran ng bus at bumalagbag sa gitna ng flyover. Sa lakas ng impact, lumusot ito sa mga railings. Humampas ang kalahati ng katawan sa flyover at naabot ang MRT line kaya hindi tuluyang nalaglag. Pwede nga po dito rin dahil doon po tumama sa may mismo MRT station. Kung wala pong wala yun, kung walang harang, sigurado po ang dami pong may disgrasya. Ayon sa driver na si Florencio, mabagal din daw ang kanyang takbo dahil alam niyang madulas ang daan. Mga anong takbo? Pero dito, 40 km per hour lang. Ang ano kasi madulas yung kalsada. Pag apply ko ng preno, biglang nagpaibot siya eh. Yun ang hindi ko naman inaasahan bakit nagkaganon yun. Pero hindi kumbinsido ang MMDA. Sigurado raw silang mabilis ang takbo ng bus para dumulas. Hindi rin daw kalakasan ng pagsalpok nito sa railings kung totoong mabagal ang takbo nito. Siguro mabilis na takbo niya dahil sa kasi pababa po siya ng flyover eh. Nakaano po yung pababa, mabilis talaga yan. 7 sugatan sa aksidente kabilang ang mismong rider ng motor na nasagi ng bus. Sa kabutihang palad, minor injuries lamang ang kanilang natamo. Sa ilalim ng flyover, nabutan pa ng GMA News na nagkalat ang mga pyesa ng bus. Upang hindi na magpabigat sa daloy ng trapiko, kagad itong ipinahila ng mga otoridad. Kasalukuyan pa rin isinasagawa ang investigasyon, pinag-aaralan ng kasong isasampa sa naturang driver. Sana sa mga motorista, sa tagulan mag-ingat sa pagmamaneho. Lalo mga bus driver na kasi po yan, at mabibilis minsan. Pag walang pasahero, naguna niya. Ingat sa pagmamaneho sa mga motorista natin. Mike, sa ngayon nga ay maayos na at balik sa normal ang daloy ng trapiko, partikular dito sa southbound lane ng EDSA. At yung mga biktima, yung mga nasaktan dyan na umabot ng hanggang 8 ay nasa mga pagamutan, bagamat sa kabutihang palad kahit papano ay minor injuries lamang ang tinamo nila. Mike? Okay, GK, may impormasyon ba dyan kung kamusta na yung tibay nung poste, nung flyover, tsaka nung mismong MRT kung saan sumalpok yung bus? Baka rumupok na yon. Ano ang impormasyon natin tungkol doon, Jiggy? Sa totoo lang, Mike, ay walang taga-DPWH o di kaya ay local government na nag-imbestiga sa engineering office na nag-imbestiga o tumingin sa structural integrity nitong mga posting ito. Bagamat sa nakita natin ay ang malaking damage ay yung mismong bakal na railing na nawasak dahil nga sinagasa ito nitong bus na ito. At itong poste ng MRT na nakita natin ay nakita naman natin na hindi man lang nag-crack o natipak. Bagamat importante yung punto na magkaroon ng inspeksyon para sa kanilang structural integrity. Mike? Maraming salamat, GK Manikad.